Nang tuluyang masipsip ang Fifth Realm Dharma Heaven na demonyong kaluluwa ay biglang lumakas ang pakiramdam ni Ming at ang bunga ng kanyang martial soul ay biglang lumaki ng 2 ulit at damang-dama niya ang mabilis na pagtaas ng kanyang soul force. Ngunit sa kabila nito ay nagulat si Ming at napagtanto na kahit nakakain na ito ng isang napakalakas na kaluluwa ay hindi pa rin ito naging ganap at tila may kakaiba sa kanyang Dharma martial soul. Nakakita na siya noon ng mga henyong may Dharma martial soul ngunit ang kanilang soul force ay hindi naman gaanong mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit sa kasalukuyang kalakaran ay kailangan pa niyang kumain ng mas maraming demonyong kaluluwa upang tuluyang maging buo ito. Ipinaliwanag ni Beiming na ang pagkakaroon ng Dharma martial soul ay nangangahulugang kaya ng gumamit ng mga mahiwagang sining at mas malakas ito ay mas malakas ang kayang gamitin kaya hindi ito masamang bagay. Sa sandaling ito ay may narinig si Ming na mga sigaw ng paghingi ng tulong mula sa malayo at tila marami ang sumisigaw. Agad siyang kumilos at sa isang saglit ay tumawid ng 100 milya. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao halos 100 lalaki at babae na tinutugis ng napakaraming bangkay na nademonyo na at may malakas na kakayahang lumaban. Ang mga bangkay ay napakarami at ang mas malalakas sa kanila ay may lakas na katulad ng martial god. Ang mga taong ito ay hindi naman mahina ngunit hindi nila makayanan ng napakaraming kalaban at halos lahat ay may sugat at malapit ng mapatay at kainin ng mga bangkay. Hindi agad kumilos si Ming at pinagmasdan muna ang sitwasyon. Dahil nabasa na niya ang Three Pure Orthodox Method ay nakilala niyang ang kanilang ginagamit ay mga makalangit na pamamaraan ngunit hindi gaanong dalisay at tila may pagkakaiba sa orihinal na Three Pure Orthodox Method. Sa gitna ng labanan ay isang napakagandang babae na kapantay ni Meru sa kagandahan ang nahihirapang lumaban sa 3 bangkay gamit ang 2 espada. Biglang nagkamali siya at nasugatan ang kanyang balikat at sa sakit ay muntik na siyang bumagsak. Ang 2 natitirang bangkay ay agad na sumugod upang tapusin siya. Ang kanyang mga kasamahan ay napakalayo at hindi siya matulungan at tiyak na mamamatay na sana ang dalaga. Sa mapanganib na sandaling ito ay isang sinag ng espada na kasing nipis ng buhok at kasing bilis ng kidlat ang dumaan at ang 3 bangkay ay sabay-sabay na naputulan ng ulo. Nagulat ang babae at nakita ang isang batang lalaking may matipunong hitsura at may ngiti sa mukha na nagtatanong kung okay lang siya. Tumango ang babae at nagpasalamat sa pagliligtas at tinanong kung maaari nitong tulungan ang kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang kahusayan sa espada. Bahagyang tumango si Ming at ang invisible sword ay naging isang matalim na sinag na pumatay sa mga bangkay. Ang mga ito ay hindi gaanong mabilis kumilos at hindi makaiwas sa liwanag ng espada at sunod-sunod na naputulan ng ulo at namatay sa lugar. 2 mas malakas na bangkay lamang ang nakatakas sa liwanag at galit na sumugod kay Ming ngunit agad na hinarang ng ibang mga tao at ginamit ang kanilang buong lakas upang pigilan ang mga ito. Mabilis silang bumuo ng isang killing formation at mahigpit na ikinulong ang mga bangkay. Nakita ni Ming na hindi magtatagal ang 2 ito at tiyak na mapapatay ng formation kaya bumalik siya sa tabi ng babae at nagtanong kung sino sila at kung paano sila napaligiran ng mga bangkay. Puno ng pasasalamat na ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Shu Lingshen, isang disipulo ng Tai Ching sect. 3 araw na ang nakararaan ay sinalakay ang kanilang sect ng napakaraming halimaw at ang kanilang mga master ay pawang namatay sa labanan at kakaunti lamang silang nakatakas. Sa kasamaang palad ay nasalubong pa nila ang mga bangkay sa daan at kung hindi dumating si Ming ay tiyak na namatay na rin sila. Habang sinasabi ito ni Shu Lingshen ay tumulo ang kanyang mga luha at ang kanyang magagandang mata ay puno ng kawalang pag-asa. Naawa si Ming at sinabing tila napakalaki nang nawala sa mga immortal factions. Sumang-ayon si Shu Lingshen at sinabing padami ng padami ang mga immortal sect na katulad ng Tai Ching sect ang sinasapit at hindi magtatagal ay masasakop na ng mga halimaw ang buong kontinente at magiging isang tunay na impyerno. Kitang-kita ang kawalang pag-asa ni Shu Lingshen sa hinaharap. Inalo siya ni Ming at sinabing kung magkakaisa ang lahat ay tiyak na may paraan. Sa sandaling ito ay tuluyan ang napatay ng killing formation ang 2 malakas na bangkay at ang iba ay lumapit kay Ming upang magpasalamat puno ng taos-pusong pasasalamat. Ang kanilang utang na loob sa pagliligtas ay hindi nila malilimutan kailanman. Mabilis na pinatayo ni Ming ang lahat at sinabing sa ganitong mapanganib na panahon ay dapat magtulungan ang bawat isa at hindi na kailangan ang pasasalamat. Ang pinakamalakas sa grupo ay isang lalaking tinatayang nasa 2nd antas ng Dharma Heaven na nagpakilala bilang si Zaijin, ang pinakamatandang senior brother ng mga ito.
Nagtanong siya kung saang sect kabilang si Ming at sinabing ang kanyang kabutihan ay hindi nila malilimutan at tiyak na gaganti sila kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing hindi na kailangan at sa halip ay nagtanong kung ano ang kanilang plano ngayong wala na silang matatawag na tahanan. Bumuntong hininga si Zai Jin at sinabing wala na silang magagawa dahil walang ligtas na lugar sa mundo ngayon at magpapatuloy na lamang sila hanggang sa hindi na nila kayanin. Nang lumingon siya sa kanyang mga kasamahan ay puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Nag-isip si Ming at nagtanong kung bakit hindi magkaisa ang iba't ibang immortal factions dahil kung magsasama-sama sila ay maaaring magkaroon ng pagbabago. Umiling si Zai Jin at ipinaliwanag na hindi ito maaari dahil kung magkakasama-sama sila ay mas madali silang mapupuksa ng mga demon god at ang kasalukuyang pagkakalat-kalat ay siyang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay. Bumuntong hininga siya at sinabing kung mayroon lamang silang mga barkong pandigma ay may pag-asa pa sana. Nagulat si Ming at nagtanong kung nais nilang gamitin ang mga barko laban sa mga halimaw. Tumango si Zai Jin at ipinaliwanag na ang kanilang immortal factions ay minsan ang nagkaroon ng isang barko na may napakalakas na kapangyarihan na kayang pumatay ng longevity realm na master at sa tulong nito ay nasakop nila ang mahigit kalahati ng teritoryo. Ngunit sa kasamaang palad ay sinira ito ng isang taksil kaya ngayon ay halos wala nang natitirang halimaw kung hindi sana ito nangyari. Sinabi ni Ming na kung ganoon ay sa pamamagitan lamang ng mga barko ay kaya nilang talunin ang mga halimaw. Sumang-ayon si Zai Jin at sinabing oo at hindi sana sila ganoon kawalang pag-asa ngayon dahil kayang magsakay ng daan-daang libong tao ang mga barko at ang kanilang pinagsamang lakas ay magiging napakabilis at mahirap talunin at kaya nilang wasakin ang mga halimaw ng paisa-isa. Biglang napagtanto ni Ming na ang pagbebenta ng mga barko ay isang napakalaking negosyo at nagtanong kung handa silang bumili kung magbibigay siya ng mga barko. Nagulat si Zai Jin at nagtanong kung mayroon siyang mga barko at kung totoo ito. Nakangiting sinabi ni Ming na totoo ngunit napakamahal ng mga ito at nagtanong kung kaya nilang bayaran. Sinabi ni Zai Jin na hindi problema ang pera dahil malapit nang malipol ang kanilang immortal race at wala nang saysay ang pera at nagtanong kung anong antas ang kanyang mga barko. Ipinakilala ni Ming ang 5-star at 6-star na barko at sinabing mayroon siyang 10 5-star at isang 6-star at kung kaya nilang bayaran ay handa niyang ibenta ang mga ito. Nang marinig ang kapangyarihan ng mga barko ay nagliwanag ang mga mata ni Zai Jin at sinabing kaya nilang bayaran at gusto nilang kunin ang lahat. Nag-isip si Ming at nagtanong kung kaya ba talaga nilang maglabas ng sapat na pera. Dahil sa labis na katuwaan ay nakalimutan ni Zai Jin na magtanong ng presyo at ngayon lamang nagtanong kung magkano ang isang 5-star. Nilinaw ni Ming na ang kalakalan ay karaniwang gumagamit ng longevity coins at ang isang 5-star ay nagkakahalaga ng 1,500 milyong longevity coins kaya ang 10 ay 1,2 bilyong longevity coins. Medyo nahiya si Zai Jin at sinabing mayroon silang longevity coins ngunit napakakaunti at nagtanong kung maaaring gumamit ng spirit stones. Lihim na nagtanong si Ming sa Merit Monument at nalaman niyang ang isang longevity coin ay katumbas ng 1/2 tail ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone kaya sinabi niyang maaari ngunit Heaven Grade lamang ang kanyang tatanggapin. Nagulat si Zai Jin at sinabing hindi gaanong karami ang Heaven Grade Spirit Stones ngunit sapat ito para sa pagbili ng mga barko at nagtanong kung ilang Heaven Grade Primordial Spirit Stone ang kailangan. Sinabi ni Ming na sa labas ay 5 tail ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone ang katumbas ng isang longevity coin. Nang marinig ito ni Zai Jin ay nakahinga siya ng maluwag dahil mas mataas ang palitan sa lokal na pamilihan at karaniwan ay 7 o 8 tail para sa isang longevity coin kaya ang presyong ibinigay ni Ming ay maituturing na makatwiran. Mabilis siyang pumayag at sinabing kukunin nila ang 10 5-star sa halagang 750 milyong tail ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone at mabilis nilang titipunin ang pera. Idinagdag ni Ming na mayroon din siyang isang 6-star na nagkakahalaga ng 3 bilyong longevity coins at nagtanong kung gusto rin nila ito. Tumango si Zai Jin at sinabing gusto rin nila at ang 3 bilyong longevity coins ay katumbas ng 1/2 bilyong tail ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone at mabilis din nila itong titipunin. Nakangiting sinabi ni Ming na mabilis niyang iaayos ang paghahatid at sa loob ng 3 araw ay makukuha na nila ang mga barko. Sumagot si Zai Jin na sa panahong ito ay handa na ang kanilang pera. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang pangalan ni Ming at kung saang sect ito kabilang. Sinabi ni Ming na ang kanyang pangalan ay Ye Ming at wala siyang kinabibilangang sect.
Ngumiti si Zaijin at inakalang ayaw lamang nitong magsiwalat kaya hindi na nagtanong pa. Nang mapagkasunduan ang lugar ng pagkikita ay agad na umalis si Ming. Humanap siya ng tahimik na lugar at naglabas ng isang set ng formation flags upang magtayo ng isang malaking teleportation formation. Ang formation na ito ay hindi ordinaryo, ang mga formation plate at flags ay may 1,000 restriction na napakamahal ngunit dahil sa kamahalan nito ay kaya nitong madaling tumawid sa dalawang malalaking mundo. Nang may tayo ang formation ay nakipag-ugnayan siya sa Crystal Goddess at inutusang buksan agad ang teleportation formation upang ipadala ang natitirang 11 barko. Agad na kumilos ang Crystal Goddess at nagpadala ng 8 deity upang samahan ang paghahatid sa pamamagitan ng formation patungo sa Demon God Continent. Nang kumislap ang liwanag sa formation ay lumitaw ang 8 tao na mabilis na nagmasid sa paligid at magalang na bumati sa Deputy Sect Leader. Sinabi ni Ming na hindi na kailangan ang formal na pagbati at dahil puno ng halimaw ang lugar ay dapat silang umalis agad. Nag-usisa ang isa at nagtanong kung anong lugar ito dahil tila kakaiba ang mga batas dito kumpara sa Tianyuan. Ipinaliwanag ni Ming na isa itong malaking mundo na tinatawag na Demon God Great World at sa hinaharap ay muli niya silang dadalhin dito. Tumango ang 8 at bumalik sa formation patungo sa Haotian Sect. Pagkatapos alisin ang formation plates at flags ay hindi nagmamadali si Ming na hanapin si Zaijin at ang mga kasama nito. Sa kanyang paningin ay ito lamang ang unang transaksyon at kapag natikman ng mga immortal factions ang pakinabang ng mga barko ay tiyak na bibili sila ng maramihan. Ang kanyang presyo ay mahigit 16 na ulit kaysa sa presyo ng sibilisasyong pandigma, isang negosyong may napakalaking kita. Habang naghihintay si Ming ay dinalaw ni Zaijin ang isang malaking immortal factions, ang Shangqing Sect, isa sa pinakamalakas na 5 sect sa Demon God Continent. Nang marinig ng pinuno nito na may mga barkong ipinagbibili ay labis siyang natuwa at agad na nagtanong ng presyo. Sinabi ni Zaijin na ang isang 5-star ay nagkakahalaga ng 2,000 milyong longevity coins o 140 milyong tael ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone. Ang kanyang presyo ay mas mataas ng 500 milyong longevity coins kaysa sa presyo ni Ming at ang palitan ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone ay hindi 5 tael kundi 7 tael kaya sa bawat barko ay kumikita siya ng 65 milyong tael. Ang pinuno ng Shangqing Sect ay isang longevity realm na master at matapos mag-isip ay sinabing medyo mataas ang presyo at nagtanong kung maaaring bumaba kung maramihan ang bibilhin. Nahihirapang sinabi ni Zaijin na kung bababa sa 100 barko ay mahirap magbigay ng diskwento. Nakangiting sinabi ng pinuno na kung gayon ay 100 barko ang kukunin nila. Nagliwanag ang mga mata ni Zaijin at sinabing para sa 100 barko ay sinabi ng kanyang kaibigan na maaaring magbigay ng 20% diskwento kaya ang bawat 5-star ay magiging 112 milyong tael ng Heaven Grade Spirit Stone. Tumawa ang pinuno at sinabing ang presyong ito ay katanggap-tanggap sa kabumaling at tahimik na nagtanong sa isang elder. Pagkatapos ay nagtanong siya kung kailan darating ang mga barko at sumagot si Zaijin na sa loob ng 3 araw at pinayuhan ng pinuno na ihanda muna ang mga Spirit Stone. Sinabi ng pinuno na ang Shangqing Sect ay itinatag mahigit 1 milyong taon na ang nakararaan at patuloy na nagmimina ng Spirit Stone kaya hindi ito problema at alam nitong sa pamamagitan ng mga barko ay makakalaban sila sa mga halimaw at unti-unting mababawi ang kanilang mga nawalang teritoryo. Sumang-ayon si Zaijin at sinabing magtutulungan sila upang muling itayo ang kaluwalhatian ng Immortal Path. Pagkaraan ng 2 araw ay pumunta si Ming sa napagkasunduang lugar, isang lugar na hindi pa naabot ng lakas ng demonyo kung saan hinihintay siya ni Zaijin at 3 kasama. Nang makita siyang dumarating ay nakangiting sinalubong siya ni Zaijin at sinabing sa wakas ay dumating na siya. Tumango si Ming at nagtanong kung handa na ang pera. Iniabot ni Zaijin ang isang storage bag at nang tingnan ni Ming ay naglalaman ito ng 22 bilyon at 500 milyong tael ng Heaven Grade Spirit Stone, eksaktong-eksakto ang halaga para sa 10 5-star at isang 6-star na barko. Nakangiting itinago ni Ming ang bag at pinuri ang pagiging tapat nito saka ikinaway ang kanyang kamay at ang 11 barkong kasinlaki ng palad ay lumipad pataas at malakas na lumaki upang maging malalaking barko na tumakip sa kalangitan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang paraan ng pagkontrol at mga susi kay Zaijin. Tuwang-tuwang tinanggap ni Zaijin ang mga ito at nagpasalamat at sinabing nais niyang bumili ng mas maraming barko at tinanong kung maaari ito.
Ito mismo ang nais ni Ming at nakangiting sinabing maaari ngunit ang sinumang nais bumili ay dapat personal na makipag-usap sa kanya dahil alam niyang kung dadaan pa kay Zaijin ang lahat ay malaking bahagi ng kita ang mawawala sa kanya. Nabigla si Zaijin at nahihiyang sinabing kahit wala na ang kanilang sect ay mayroon pa rin siyang malawak na koneksyon at siya ang pinakamadaling makipag-ugnayan sa ibang mga mamimili. Sinabi ni Ming na hindi siya magpapabaya at sa bawat mamimiling dalhin ni Zaijin ay bibigyan niya ito ng 10% ng kita. Nayanig si Zaijin, hindi siya hangal at alam niyang ang muling pagbebenta mula kay Ming ay may malaking kita ngunit tiyak na hindi ito magtatagal at habang lumalaki ang negosyo ay maaga o huli ay personal na makikipag-ugnayan si Ming sa ibang mga puwersa at tatanggalin siya bilang tagapamagitan. Ang alok ni Ming ng 10% ay labis niyang ikinatuwa at walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ito. Pagkasabi nito ay ikinaway niya ang kanyang kamay at lumapit si Shu Lingshan. Ipinaliwanag ni Zaijin na si Shu Lingshan ay kanyang junior sister na may magandang talento at matalino at mula ngayon ay mananatili ito sa tabi ni Ming upang tumulong sa anumang kailanganin nito. Yumuko si Shu Lingshan at sinabing handa siyang maglingkod kay Ming upang bayaran ang kanyang utang na loob. Pakiramdam ni Ming ay may ibang dahilan si Zaijin sa pagpapadala nito ngunit hindi niya ito inalala, hanggat maayos ang kanyang kita ay walang pagkakaiba kung may karagdagang tao sa kanyang tabi. Pagkatapos ay binanggit ni Zaijin na may isa pa siyang transaksyon, nais ng Shangqing sect na bumili ng 100 5-star na barko at bahagyang mas mataas ang kanyang presyo. Nakangiting nagtanong si Ming kung magkano ang kanyang binigay na presyo at nahihiyang sinabi ni Zaijin na ang bawat 5-star ay 112 milyong tael ng Heaven Grade Spirit Stone. Naisip ni Ming na napakalaki ng kanyang patong halos kalahati ang dagdag ngunit hindi siya nagpakita ng reaksyon at sinabing maganda ang presyo at tila masyadong mababa ang kanyang unang presyo. Nahihiyang tumawa si Zaijin at sinabing mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa pera. Tumango si Ming at sinabing may katwiran nito at ang 100 barko ay mabilis niyang ihahanda at bukas ay maaari nang ihatid at pinayuhan si Zaijin na sabihin sa Shangqing sect na ihanda ang pera. Sumang-ayon si Zaijin na sa parehong oras bukas ay muli siyang maghihintay dito. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at mayabang na umalis at nang makalayo na ay malakas siyang tumawa at sinabing napakadali ng perang ito at sa sapat na pera ay lahat ng bagay ay magiging madali. Iminungkahi ni Bame Ing na dapat magtayo ng palasyo si Ming sa Demon God Continent at maglagay ng ilang master. Sinabi ni Ming na madali ito dahil sa sapat na pera ay maraming deity ang handang maglingkod. Pagkatapos ay ipinaalam ni Ming sa Crystal Goddess na ipagbigay alam kay Ma Xianchao na bumili ng 500 5-star na barko, 50 6-star, 5 7-star at 1 8-star. Si Ma Xianchao ay abala sa pamumuno ng kanyang mga sundalo sa pagkontrol ng mga barko nang matanggap niya ang mensahe at labis siyang nagulat at muling nagtanong kung talagang nais nitong bumili ng ganoon karami. Si Elder Ye Tianan ang nagdala ng mensahe at tumango at sinabing ito ang sinabi ng Deputy Sect Leader. Kinagat ni Ma Xianchao ang kanyang daliri at inilista ang mga presyo. Ang isang 7-star ay nagkakahalaga ng 6 na bilyong longevity coins, ang 8-star ay 70 bilyon at kasama ang 5-star at 6-star ay aabot sa 160 bilyong longevity coins ang kabuuan. Nagulat si Ye Tianan at nagtanong kung may ganoon kadaming pera ang Deputy Sect Leader. Mapait na ngumiti si Ma Xianchao at sinabing bago umalis si Ming ay nag-iwan ito ng 200 bilyong longevity coins sa kanya. Kakaibang tumingin si Ye Tianan at sinabing tunay na nagtitiwala si Ming sa kanya. Tumingin pabalik si Ma Xianchao at nagtanong kung iniisip nitong tatakbo siya dala ang pera. Umiling si Ye Tianan at sinabing hindi dahil kung gagawin niya ito ay hindi siya mabubuhay ng 3 araw. Mariing sinabi ni Ma Xianchao na ang kanyang master ay bihasa sa sining ng pagbasa ng tao at hindi siya magkakamali at hindi niya gagawin ito ngunit bumuntong hininga pa rin siya dahil masakit pa ring maglabas ng 160 bilyon. Tila mas nauunawaan ni Ye Tianan si Ming at sinabing huwag mag-alala si Ma Xianchao dahil sa loob ng ilang araw ay bibigyan pa siya nito ng mas maraming pera. Nagtaka si Ma Xianchao at nagtanong kung bakit nito nasabi ito. Nakangiting ipinaliwanag ni Ye Tianan na hindi niya lubos na nauunawaan ang kakayahan ng Deputy Sect Leader at sa kanyang palagay ay si Ming ang pinakamahusay na kumita ng pera sa buong Tianyuan. Ayon sa mga naunang bumalik ay nasa ibang malaking mundo ngayon si Ming at ngayong bumibili ito ng ganoon karaming barko ay malinaw ang kanyang layunin. Nagliwanag ang mga mata ni Ma Xianchao at nagtanong kung nangangahulugang nagbebenta ito ng mga barko.
Sumang-ayon si Ye Tiannan at sinabing malamang ay ganoon nga at kung gayon ay tiyak na napakalaki ng kita at sa personalidad ng deputy sect leader ay malamang na doble ang kanyang tubo. Napalunok si Ma Xianchao at sinabing kung ganoon ay napakadali ng pagkita ng pera ng kanyang master. Masayang sinabi ni Ye Tiannan na ito ay isang malaking bagay dahil ang pera ay kayang bumili ng resources at sa sapat na pera ay maaaring magsanay ang Hao Tian sect ng maraming master at sa panahong ito ay hindi na mahirap na pag-isahin ang Tianyuan. Nang marinig ito ni Ma Xianchao ay nagkaroon siya ng tiwala at agad na nakipag-ugnayan sa sibilisasyong pandigma upang mag-order ng mga barkong kailangan ni Ming. Mabilis ang kanilang pagkilos at kinahapunan ay naihatid na ang mga ito. Sa Demon God Continent ay naghintay si Ming ng kalahating araw bago nagpadala ng mensahe ang Crystal Goddess na lahat ng barko ay naihatid na. Agad na nag-utos si Ming na magpadala ng 100 5-star na barko at muli siyang nagtayo ng teleportation formation upang tanggapin ang mga darating. Dahil mahigit 100 barko ang ihahatid sa pagkakataong ito ay nagpadala ang Crystal Goddess ng 12 deity. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila pinabalik ni Ming kundi inutusang manatili sa Demon God Continent upang tulungan siyang magtayo ng isang permanenteng palasyo. Kinabukasan ay natagpuan ni Ming si Zai Jin sa dati nilang lugar at walang paligoy-ligoy na dinala siya nito sa Shangqing sect. Bagamat nakapunta na si Ming sa Demon God Continent noon ay ito ang kanyang unang pagkakataong pumasok sa isang malaking sect tulad ng Shangqing sect. Sa kanyang paningin ay hindi mas mababa ang antas nito kumpara sa 9 Holy Lands at pangalawa lamang sa 4 Great Divine Lands ng Tianyuan. Ang pinuno ng Shangqing sect ay isang longevity realm na master at maliwanag na hindi lamang siya ang nasa ganoong antas sa sect. Ang pinuno ay may hitsurang makalangit at marangal may mahabang balbas at mukhang nasa 30 o 40 taon lamang ngunit ang totoo ay mahigit 1,000 taon na ang kanyang edad. Kahit hindi gaanong mataas ang antas ni Ming ay lubhang magalang ang pinuno at personal na sumalubong kasama ang mga master ng sect at mula sa malayo ay humihingi ng paumanhin sa hindi pagtanggap ng maayos. Ang kanyang kababang loob at hindi pagmamataas ay nagbigay ng maginhawang pakiramdam kay Ming. Mabilis na nagbigay galang si Ming at ipinakilala ang sarili. Tumawa ang pinuno at ipinakilala ang sarili bilang si Yang Yisan. Nakangiting sinabi ni Ming na ang pinuno ay may marangal na pag-uugali at hindi katakatakang isa itong longevity realm na master at tinanong kung nasa 5th realm na ito. Bahagyang ngumiti si Yang Yisan at sinabing 100 taon na ang nakararaan mula nang maabot niya ang 5th realm. Nag-usisa si Ming kung bakit sinasanay ng pinuno ang divine path gayong ito ay nagmula sa immortal path. Bumuntong hininga si Yang Yisan at ipinaliwanag na ang immortal na pamana sa Demon God Continent ay hindi kumpleto at hindi sapat upang suportahan ang kanilang pagsasanay tungo sa pagiging ganap na immortal. Naisip ni Ming na kung magkakaroon ng pagkakataon at angkop na presyo ay maaari niyang ibahagi ang 3 dalisay na tamang paraan sa kanya. Habang nag-uusap ay dinala ni Yang Yisan si Ming sa pangunahing bulwagan kung saan naroon ang lahat ng elder ng Shangqing sect. Nang tumingin si Ming ay nakita niyang bukod kay Yang Yisan ay may 3 pang longevity realm na master. Nagtanong si Yang Yisan kung dala na ni Ming ang mga barko at tila hindi na siya makapaghintay. Sumagot si Ming na handa na ang mga barko at nagtanong kung nasisiyahan nito sa presyo. Tumawa si Yang Yisan at sinabing napag-usapan na nila ni Zai Jin ang presyo ngunit umaasa pa rin siyang may kaunting bawas. Nakangiting sinabi ni Ming na dahil ito ang kanilang unang transaksyon ay maaari siyang magbigay ng kaunting diskwento at mula sa orihinal na 112 milyon ay babawasan niya ng 200,000 upang maging 110 milyon. Halatang hindi pa rin lubos na nasisiyahan si Yang Yisan ngunit katanggap-tanggap na rin ang bawas na 200,000 at tumango siya at sinabing sige 110 milyon. Pagkasabi nito ay mabilis niyang iniabot ang isang storage bag kay Ming. Nang tingnan ni Ming ay naglalaman ito ng 11 bilyong tael ng Heaven-grade Primordial Spirit Stone eksaktong-eksakto. Nakangiting itinago ni Ming ang bag at sinabing narito na ang mga barko. Ikinaway niya ang kanyang kamay at 100 barkong kasinlaki ng palad ang lumutang sa ere saka ibinigay ang paraan ng pagkontrol at mga susi. Napakadaling matutunan ng pagkontrol ng mga ito at agad na natutunan ni Yang Yisan. Sunod-sunod na malakas na pagsabog ang narinig habang ang 100 malalaking barko ay tahimik na lumutang sa itaas ng Shangqing sect na bawat isa ay may lakas na katulad ng deity at kayang pag-isahin ang lakas ng mga mahihina. Sa tulong ng mga ito ay labis na lumakas ang Shangqing sect.
Masayang-masaya si Yang Yisan at matapos subukan ng pagkontrol ay sunod-sunod na tumango ng may kasiyahan. Nagtanong si Yang Yisan kung may mas malalakas pa siyang barko. Matagal nang handa si Ming dahil alam niyang ang isang sect tulad ng Shangqing sect ay hindi masisiyahan sa 5-star lamang at magkakaroon ng mas mataas na pangangailangan. Nakangiting nagtanong si Ming kung anong uri ang kailangan nito. Ipinahayag ni Yang Yisan na nais niya ng barkong kayang pumatay ng Longevity Realm na Master. Pagkatapos mag-isip ay ipinaliwanag ni Ming na ang 7-star ay kayang pumatay ng 3rd Realm Longevity, ang 8-star ay kayang pumatay ng 6th Realm at ang 9-star ay kayang pumatay ng 9th Realm at nagtanong kung alin ang nais nito. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Yisan at sinabing hindi na kailangan ng 9th Realm dahil ang pinakamalakas na Demon God doon ay hanggang 6th Realm lamang kaya sapat na ang 8-star. Mahinahong sinabi ni Ming na ang 8-star ay napakamahal at kahit may 20% diskwento ay nagkakahalaga pa rin ito ng 450 bilyong longevity coins. Natahimik si Yang Yisan at sinabing ang 450 bilyong longevity coins ay katumbas ng 315 bilyong tael ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone at inaming medyo mataas ang presyo. Nangamba si Ming na baka hindi nila ito kayang bayaran at sinabing siya ay tapat sa negosyo at maaaring magbayad ng paunti-unti ang Shangqing sect nang walang interes. Nakahinga ng maluwag si Yang Yisan at sinabing kung bibigyan sila ng 10 taon ay kaya nilang bayaran ang utang. Sumang-ayon si Ming sa 10 taon ngunit sinabing dapat magbayad muna sila ng mahigit kalahati bilang paunang bayad. Sumagot si Yang Yisan na hindi ito problema at handa silang magbayad ng 160 milyong tael ng Heaven Grade Spirit Stone bilang paunang bayad at ang natitirang 150 milyon ay babayaran sa loob ng 10 taon 150,000 tael bawat taon. Nakangiting sinabi ni Ming na kung gayon ay maghanda na lamang ng paunang bayad at bukas ay darating ang 8-star. Tumango si Yang Yisan at sinabing maaari at tila lubos siyang nagtitiwala kay Ming at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang Spirit Stone.